gusto nyo makilala, gaano po yung pinagdaanan yung hirap doon? Hirap. Lalo, simula kami sa walang-wala talaga. Eto, naging successful na kayo sa negosyo nyo na to. Kamusta yung buhay mo ngayon tsaka noon? Sa mga bagong mag-artist, focus lang. Talaga yung nasa loob nyo talaga. Iba yung takbo ng lifestyle. Oo. Baga yung mga pangangailangan medyo nakakaya na. Suportahan lang natin kung ano yung kakayanan ng ating partner sa buhay. Focus ko positivity, ignore the negativity. Okay. Kaya mga anak ko namin sa Bicol. Kalabaw, no? Kapakawan. Ayan. Laki, no? Mga ilang ano po yan? Ilang days bago matapos? Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Magandang araw mga kapanalig. Ngayong araw na ito, meron tayong pupuntahan na isang malupit na artist dito sa Tansa Nabotas. Nakilala na siya dahil sa mga magagandang obra na nagawa niya. Pupuntahan natin siya para mas makilala natin. Kaya let's go, samahan niyo ako. Bago tayo dumiretso doon sa tinutukoy ko na malupit na artist, dumaan muna tayo dito kay Boy Pacho dahil naiwan ko yung battery ko ng GoPro. Bye-bye, ma. Mag-iingat ka, ha? Okay. Ma, kakauwi niya lang galing trabaho eh. Kaya diretso na tayo sa biyahe. Malapit lang naman dito yon, sa likod lang ng school mga kapanalig. Dito lang din sa Barangay Tansa. Bye-bye, mama. Bye-bye. Ay! Bye-bye. Okay. Kaya punta na tayo. Dapat bukas ko pa gagawin tong vlog na to, no, dahil kanina nag-edit ako ng vlog, nagkaroon ng problema. Kaya ang dami ko pang ginawa, inaayos. Hirap kasi mag-edit pag nagkakaroon ng konti problema, kailangan ulitin mo para maging quality naman yung vlog, di ba? Ngayon pupunta na tayo sa likod na school. Tara na. Konting oras na lang ay makikilala nyo na ang artist na tinutukoy ko. Siguradong mamamangha kayo sa mga ginagawa niyang obra. Matagal ko na nakikita ang mga ginagawa niyang obra, pero ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na para mapuntahan ito. Kaya tara, sabay-sabay tayo mamangha. Yun o, malapit na piyesta dito. Dami ng nakasabit. So dito muna ako mag-stay hanggang piyesta. Hanap muna tayo ng mga pwedeng ma-content dito sa Barangay Tansa. Dahil syempre, puro na lang ibang lugar yung aking binablog. Oras naman para itong Barangay Tansa ang aking ma-vlog at makita kung ano bang mga merong talento ang tao dito, para papakita natin sa inyo kung ano yung mga pwede nyo ring dayuhin dito. Gaganda ng mga kubol, pre. Dito sa likod na school nakatira yung tinutukoy ko sa inyo na malupet na artist. Mamaya papakita ko sa inyo. Wow! Ganda ng kubol, Kubol ba tawag dyan? Pasok tayo sa loob. Hindi ko lang alam kung makakapasok yung dun sa loob eh. Try natin. Oh yeah. Yeah. Dito na tayo, malapit na. Tutut. Sige, kayo muna. No, di ba? Ganun mga gentleman. Pinapauna yung mga girls. Di ata pwede pasok yung moto. Malapit na tayo. Ang lugar na ito ay tinatawag na DMCI dito sa Barangay Tansa 1. Madali lang hanapin to mga kapanalig. Kailangan lang natin pumasok dito sa eskinita at malapit na tayo sa bahay nila. Yan. Hello! Kasha. Hello, magandang tanghali o hapon po sa inyong magagandang dilag. Wala kasama? Ako lang. Hindi na galap na kampe. Hindi agawa. Ayan, papakilala ko sa inyo si Kuya Glomar, ang malupit na artist dito sa Tansa Nabotas. Ipapakita natin ngayon kung ano yung mga ginagawa niya sa loob. Okay. Game ka na ba, Kuya? Huwag kakabahan, ha? Sige po. Ako po si Bernardo Glomar, Tubong Bicol. Ngayon po, nandito po ako sa Tansa bilang trabaho ng artist, sculptor.
Ang mga obra ko po is kanyari sa pati nabutas. Kaya yung mga ano ko, halos ang trabaho ko is may tagap. Nasa karamihan ng trabaho, harvest. Yung talagang hanap buhay dito sa atin sa nabutas. Ayun po yung pinaka-inspirasyon nyo. Oo. Yung mga obra nyo doon Halos, po sa paligid lang. Halos karamihan, ang obra ko puro pangingisda, Oo. yung hanap buhay sa nabutas. Oo. Ayun. Ako po si Romer Glomar. Anak po ako ni Bernardo Glomar, yung artist ng Nabotas. At isa ako sa mga katuwang niya sa trabaho namin. Gaya ng mga paggawa ng dahon, pag-market ng trabaho, paglinis, at kung ano-ano pa mga basics na alam niya kaya kong gawin, ayun yung gagawin namin. Kumbaga dito, tulong-tulong lang. At isa ako sa mga katulong ni Papa. Gano'n kahirap yung ginagawa mo, pre? Yung tawag niya paghihinang yan, di ba? May mga time ba na napapasok ka o nasusugatan? Yes. Yes, minsan nalaglagan ng baga, sa pako, sa kamay. Ako si Blake Lidin. Ako yung tatlo kayong magkakapatid. Ako yung pangalawa at nag-iisang babae. Sa aming magkakapatid, ako yung nakamana nung katulad ng pagkahilig ni Papa sa arts. So, nagpipaint ako. Or minsan, nagko-collab kami. And then, tinuruan niya ako maghinang. So, natuto rin ako. Tapos, kasama na rin nila ako gumawa dito. Kunyari, halimbawa, inutusan nila ako na, gawin mo to, gawin mo yan. Hanggang sa unti-unti, natuto ko. And then, bala kong sumunod sa yapak niya bilang artist. Kaya lang, pinupursyo ko ngayon yung dreams ko na makatapos ng pag-aaral. Nung una, ang gusto kong course is fine arts. Kasi gusto kong sumunod nga sa yapak niya eh. Paano po nag-umpisa to, Kuya Glomar, itong paggawa nyo ng ganitong obra? Hindi, noong panahon kasi naging isang tawan ako ng sikat na ngayon na artist. Experience lang sa akin. Matagal din ako sa kanila siguro, matagal mga taon din ang nabot sa nila. Nagsulo na ako nung simula ko magsulo sa 2017. Yan hanggang ngayon. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, yung nagsulo po kayo, Kuya Glomar, gaano kahirap yung nag-uumpisa pa lang kayo, yung gusto nyo makilala? Gaano po yung pinagdaanan yung hirap doon? Hirap. Gano'n, kasi simula kami sa walang-wala talaga. Nagsimula ako sa... Nangutang lang ako na kailangan yata inutang ko doon para gusto ko simula. Yan, awa na Diyos, nagtuloy-tuloy naman. So ano po yung mga unang art nyo pong naibenta? Ano pong mga klase? Yun nga, yung harvest. Harvest na trabaho talaga ng bukas. Yun ang simula ako sa nagtuloy ko. Oo. Mahirap din siya, hindi siya basta-basta eh. Pagka tinignan mo lang sa mata, madali lang. Pero pag ginagawa mo siya, mahirap talaga siya, lalo mainit pa. Tsaka masailan. Konting mali lang, lusaw yung mga materyales na ginagamit. Kaya, yun. So may mga tamang pala ng apoy yan. Yes, may tamang timpla. May tamang timpla. Kumbaga sa may secret ingredients o diskarte. Hindi lang siya basta sinisindihan ba. Oo. May mga siya, tamang product. Kamusta ka naman ngayon bilang naging successful na kayo sa negosyo nyo na to? Kamusta yung buhay mo ngayon tsaka noon? Ngayon, siyempre masaya. Masaya kasi kami lahat magkakasama habang ginagawa yung trabaho. Hindi kami magkakalayo. Mahirap nung noon kasi wala eh. Pa lang kami nasa time pa lang na nangangamuhan. Kapag gapang talaga siya eh. Kapag ginagapang siya dati, wala naman nakakilala. Pero yun nga, subok lang ng subok, tuloy-tuloy. Tapos hanggang ngayon, 2024, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ako ng Diyos. Kaya lang, nakapag-isip ako na gusto ko maging practical. So, kinuha kong tinake kong course is BSBA, which is major in operational management. Kumbaga, para makatulong rin ako sa pagpapatakbo nitong business namin. And then after, siguro pag nakagraduate, makatulong ako makapagpatakbo ng business, magkaroon din ng sariling business. After that, siguro saka ko na lang ipupursue yung kuha ko ng take ng course ng fine arts para makasunod din kay Papa. Part ko dito is yun nga, nagko-collab kami. Halimbawa, gusto ni Papa ng ganitong painting, tapos gagawa niya ng obra niya. Katulad nito, gagayahin niya ako kung ano yung ginagawa ko, nagpipaint. Tapos yung pinaka-painting ko, ayun yung ilalagay niya doon. So nakailang sell na rin kami ng ganong gawa namin.
Ano ba yung mga materialis na po na yan yung nakikita natin na sa gilid nyo? Ano po yung mga materialis na Ano to, bronze. ginagamit? Bronze. Oo. Sa isang obra nyo, ilang oras po o araw bago nyo matapos yan? Katulad po siguro nito, yung mga tao na yan, may bato na yan. Ito, yung mga ganito, nakabutang sa akin na sa amin ng 2 araw. 2 araw. Sa, depende kasi sa ano sa laki. Ginagawa. Kailan po kuya, yung nag-umpisa na yung talagang naramdaman nyo na eto na, makikilala na ako. Mga anong year po yun, yung talagang may mga nakapansin na, may mga nakabili na? 2020 hanggang ngayon. Pwede ba natin tanongin kung gaano kamahal yung yung nabili sa inyo na isang artwork nyo po? Siguro nabili sa akin sa 700. 700,000. Wow. Talagang ang laki po talaga ng nun sa buhay nyo. Kasi ang galing. 700,000 biruin nyo. Talagang sa tiyaga lang po Ano po ba yan? Mahirap ba yan matutunan pag pinag-aralan? Pinukusan mo, hindi naman masyado pero sa umpisa lang talaga. Sa umpisa lang talaga. Napakaganda kasi ng gano'n sa isang trabaho, sa isang bahay. Hindi na kayo nagkakalayo-layo. Yes. Kayo na yung nagtutulong-tulong, nagko-combine. Kasi sa advantage din. Oo. Oo. Pag-isip mo sa umaga, sama-sama kayo. Palitan ng idea, tulong. Meron ka na bang mga idea na isabuhay, naging obra ng tatay mo? May mga time na nagkukulo kay Papa ng ganitong concept. Tapos ginawa niya. Ayun, may nakagusto naman. Pero basically, ang ginagawa ko talaga yung pagdadahon. Magawa ko ng dahon para mas mapabilis yung gawa namin ng puno. Ilang taon mo na discover na isa ka palang artist at mahilig ka sa art? Hindi naman artist pa totally. Hindi, doon na rin papunta yan Nito lang din. Nung pandemic, doon ko na-realize na mahilig pala ako talaga dyan. Kasi doon ako nag-purchase ako ng mga pang-art materials kasi wala akong magawa. Nagulat na lang ako, ang dami ko ng paintings. Hobby lang siya, kumbaga. Libangan ko lang nung pandemic hanggang sa natuto. Ayun na po. Tapos yun na, tinuruan ako nito ni Papa. Tapos 3 na kami. Papa ko, ako, tsaka kuya ko. Ano yung pinaka-target mong sa painting? Ano ba? Kalikasan? Kaya mo rin ba ng tao? O anong klase? More on sunsets. Sunset. Mahilig ako sa sunsets. Nature. Opo. Oo. Ano pa po yung mga iba nyong inspirasyon bukod sa, kunyari, sa kalikasan dito sa Nabotas? Kasi nakikita ko sa mga obra nyo, yung mga bakawan, yung may mga kawayan. Ano pa po yung mga iba nyong inspirasyon na naiisip at ginagawa nyo? Yung patuloy na mother in child. Kasi yung anak ko, nagpipaint. Minsan nagkukulab kami. Ako yung gumagawa ng nagpipaint, siya naman gumawa ng painting. Wala dyan, gawa ng blight yan. Tapos pagkasamahin namin, ayun yun Minsan. Ito. Yan. So meron kayong Nagkukulab kami ng anak ko. Nagko-collab kayo. So parang siya yung pinaka-designer, kayo naman ang bumubuhay. Siya nagpipaint. Oo. Ako naman gumagawa ng nagpipinta. Yung sabi kasama pang aso. Oo. Ang galing pala ng nyo. Nagko-combine po yung nyo, idea. Oo. Ayan. Magbigay nga po kayo kuya, isang message lang para sa mga bagong artist na nagsisimula na kung anong dapat isipin nila at gawin nila para talaga magtagumpay. Sa mga bagong mag-artist, focus lang. Talaga yung nasa loob nyo talaga. Gawin nyo. Kasi pag wala kang tiyaga dyan, wala talaga. Oo. Tiyaga talaga. Magbutihin mo talaga. Oo. Huwag panghihinaan ng loob. Oo. Tuloy lang. Tuloy lang. Kasi dati, ganun naman talaga ako. Parang gusto ko na maghinto. Kasi nga, Oo. pero tinuloy-tuloy ko lang. Oo. Plano mo bang sundan yung yapak ng papa mo o gusto mong manahin itong mga ginagawa niya? Pagpapatuloy mo ba to? Sana. Pag ako naman, gusto ko rin naman siya talaga Pero, di ba? Hindi ko pa siya mapasabi 99% sa ngayon. Siyempre, di ba? Marami tayong kayang gawin. Malimod. Talaga tayo. Pero siyempre, ako bilang panganay, hindi ko naman siya iiwan Baga, tutuloy ko pa rin talaga siya Baga, di namin ito pwede iwala. Tama. Ano ba mga experience mo sa buhay noon, na nung hindi pa kayo nag-i-start na ganito? Ano ba yung gaano kahirap ba ang takbo? Dati kasi nangangamuhan kami Sinama ako ni Papa Gawin 15 to 16 yung mga ganun taon.
mahirap siya eh. Kasi, alam mo yun, di ba? Arawan ka lang, araw mo, di naman din sasapat. So, ayun, dumating yung point na nagsolo, medyo nag-iba eh. Iba yung takbo ng lifestyle. Baga yung mga pangangailangan, medyo nakakaya na. Eh, yung isa sa pinagkaiba. Dahil sa pagsisikap nyo rin. Yun din eh. Pasalamat tayo sa taas. Dahil nagkapasan, bigay na yan eh. Kaya, mahalin natin. Oo, tama. Tama po yun. Talaga magpasalamat tayo sa mga talento na binigay sa atin, no? Para talaga magtuloy-tuloy din, no? At ayan, huwag tayo makakalimot talaga na humingi ng salamat. Ang galing kasi ng mga obra nyo eh, no? Talagang buhay na buhay. Ano po yan? Eh di habang tumatagal, mas nai-improve pa siya, nai-improve, no? Pero tumataas yun, oo. Saka yan din naman, ang art naman, ayaw ng mga ganito. Habang tumatagal yan, tumataas yung value niya. Tumataas ang value. Ganyan talaga mga artist. Hindi naman sa ano lalo na pagdating ng panahon na tumanda na at ano, 'di ba? Kumbaga pag binenta natin kay Boss Toyo yan, mahal-mahal na. Kilala niyo ba yan, Tay? Oo, 'di ba? Kumbaga may pangalan ng pinaka-signature eh. Nandito tayo kung saan sila gumagawa ng mga obra, mga kapanalig. Pero meron silang isang area kung saan nila nilalagay lahat ng nagagawa nila. So pupunta tayo ngayon sa Ilang-Ilang, kung saan nakaano yung gallery nyo po, para makita natin yung mga ibang ano nila, obra. Tara, biyahe tayo. Biyahe na. Papunta na tayo ngayon doon sa gallery ni Kuya Glomar. Sabay-sabay natin tignan yung kanyang malulupit na obra. Yan, ano to, motovlog pa rin. Biyahe-biyahe pa rin tayo. Yan. Malapit lang naman dito yon. Siguro hindi tayo aabot ng mga 10 minutes. Nandun na tayo. Nasa unahan na natin sila Kuya Glomar. Siyempre kasama ang kanyang asawa. Nandito na tayo ngayon sa Ilang-Ilang Street sa Tansa Navotas, mga kapanalig. At dito nakalagay yung mga obra ni Kuya Glomar. Kaya pasok tayo. Hi guys! Ako nga pala si Irma Glomar, ang may bahay ng ating artist na si Bernardo Glomar. Dati, isa siyang apprentice ng isang sikat na sculptor. Nagkataon, nakapag-isip siya dahil sa hirap ng buhay na magsolo. Pero pinag-usapan naming mabuti kung kaya ba. Baka mamaya nakahiga na tayo sa papag, bumiga pa tayo sa lapag dahil hindi natin masyadong gamay yung ganyang mundo dahil isa nga lang siyang apprentice, pero sa awa naman ng Diyos ay pinagkaloob at ibinigay ng ating mahal na Panginoon yung biyaya para maibahagi o maipakita ng aking mister na yung kanyang talento. And awa naman ng Diyos sa buhay namin noon, medyo nakakaahon-ahon sa hirap. Nagsimula siya at March 10, 2017. Nagsimula po siyang gumawa ng sarili niya. Pero yung mga nagawa na niyang obra, nung dati siyang apprentice, hindi po niya ginagawa yun. Meron po siyang sariling idea dahil kami ay nakatira sa Navotas, isa kaming Naboteño. Ang mostly na ginagawa niya ay pride ng Navotas. So mapapansin nyo, ang kanyang mga obra ay may mga isda. Ang kanyang trademark ay ibon na makikita sa area ng Navotas. Kung tawagin ito ay tagak. Ako bilang may bahay,
full support ako syempre dahil medyo mahiyain si artist. Ako yung nasa negotiation with the client. So ang aming mga anak, yung aming eldest na si Romer, tumutulong na yan. Nakakabuo na rin siya. Yung aming the only princess na si Blay ay gumagawa na rin. Unti-unti natuturuan na rin niya. So, to make story short, ang kanyang paggawa ay walang ibang tao na involved, kundi mga anak at siya lang at ako sa negotiation. Meron kami yung sa kupang anak na naka-handle din sa aming FB page. Siya naman yung nag-entertain online. Pero meron kami mga gallery na iba't ibang gallery around Metro Manila at meron isa sa Pampanga. Pwede nyo rin po yun na pasyalan. Magaganda rin po yung aming mga display doon. So, nagpapasalamat kami sa mga tumatangkilik at na-appreciate ang obra or artwork ng aking mister. Dahil po sa inyo ay nakikilala na po siya unti-unti. At hindi naman po kami nakakalimot sa Panginoon na magpasalamat sa grasya na binibigyan niya. And nag-share naman din po kami sa iba, sa kapwa natin, kung sino yung pwedeng tulungan, tumutulong sa pamilya, both side, family niya, family ko. Wala namang iba kung magtutulungan kundi buong pamilya lang din. Suportahan lang natin kung ano yung kakayanan ng ating partner sa buhay. Dapat nagkakasundo. Dapat para medyo hindi tayo salungat. Kumbaga, kung ano yung gusto niya, kung tama naman, why not suportahan natin. Pero hindi naman tayo perfecto. Wala naman taong perfecto. Lahat naman nagkakamali. Na pag-uusapan, naayos, na kumbaga, nagagawa ng paraan sa maayos, mahinahon na pag-uusap para more progress tayo. Sabi ko nga lagi, focus to positivity, ignore the negativity. So paano po makakabili nitong mga ano nyo? Mga Pumunta lamang obra? po kayo para po kayo makabili or makakita ng aming display. Magpunta lamang po kayo sa aming mga gallery. Meron po siya dong mga display sa 1573 Gallery, Bacolor, Pampanga. Meron din po tayo sa Visual Art Central Gallery, Along Makati. Meron din po sa Mira Art Gallery, sa Pop-Up Katipunan at marami pang iba. Sa page po, para mas madali kayong kontakin, baka meron kayong mga ganun. Sa page naman po, just message lang po, meron pong mag-entertain po hanapin nyo lang po yung Glomar Art FB page. Nandun po lahat ng kanyang obra, nakapost po doon. Maraming salamat kay Louie TV sa pagpunta sa amin, sa pagdalaw. Sana'y biyayaan pa tayo ng ating mahal na Diyos, ng ating mahal na Panginoon, para tayo naman ay makatulong din sa kapwa natin and sa ating buong pamilya. At huwag po sana tayong magsawa na magpasalamat sa Panginoon sa mga binibigay niya sa ating mga biyaya. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. Lalo na yung mga nakabili sa atin, di ba? Sobrang magkapasalamat. Maraming ding salamat sa mga nakaka-appreciate ng artwork ng aking mister. Medyo mahihayin po talaga. Ako lang po talaga ang ganito. Siyempre. Ito yung Ito, kailangan ko gumawa ng ganito kasi naging hanap buhay ko to dito sa Gagarami, sa Hulo, sa Balot. Yan. Ano po yan? Lipad jack. Kung tawagin sa amin, lipad jack. Karena hindi ko talaga binibigay. Ilang years po kayong nagdipadyak? Ay, matagal. Taon din. Taon din. Ayun po ang pinakahanap Tapos ito buhay nyo. naman, dito sa Nabutas kasi, habang na nahanap buhay ito. Yan, tawag nito, Dala. Dala. Tapos ito naman, sa Bicol kasi, yung mga hanap buhay namin sa Bicol. Yan. Kalabaw, no? Tatay ko, ayan. Ay, ang tatay nyo ho yan. Ang pinakasample at ikaw yung bata. Ito po. Ito naman, bonsai. Kaya yung antik na nakakaho yan. So matagal yan, 2021 pa yan. Opo. Kaya yung... Ito po. Yan, caravan. Caravan, ito yung may mga nagbebenta na kung ano-ano, no? Yung mga nakikita mo sa daan. Nang dumadayo kung saan-saan. At ito po. Bird.
Yun, lovebird. Kasi, right. Ang mga napupulot nyo lang na kahoy po yan. Tapos lalagyan. Oo. Kasi naman, palagi may taga. Harvest, yan, mga hanap buhay dito sa Nabatasyan. Ito po. Yan, bakawan. Bakawan. Mga bakawan. Ayan. Ang laki, no? Mga ilang ano po yan? Ilang days? Bago matapos? Ano lang. Pagka-kumpleto ka na kasi yes. Mga 1 week. 1 week. Yan naman ang asawa ko. Ito. Siya nagpagawa niyan. Si Kabunganga yan. Kabunganga. Oo. Kabunganga kasi tawagi asawa ni Kuya eh. Meron pa dito. Apo. Ayan. Yung mga napupulot yung kahoy, Inaampong ko. May liyo sa mga lumang kahoy. Opo. Ayan. Ayan. Yan. So halos lahat ng ano niya mga kapanalig ay tungkol sa nabotas sa mga ganapan at hanap buhay. Ayan. Pwede mo to iangat. Pwede mo to tanggalin. Pwede mo ganyan lang. Yan, natapos na tayo mga kapanalig na ipakita sa inyo kung ano ba yung mga nakalagay dito sa gallery ni Kuya Glomar. At masaya ako kasi napakita ko sa inyo kung ano yung mga talento ng mga taga sa amin, no? Yung mga taga Tansa. So talagang hindi basta-basta, talagang kakaibang talento ang nagagawa nila katulad nga nitong mga ito mga kapanalig. Yan. At sana po nagustuhan nyo ang ating episode ngayon at kwentuhan. At sa lahat po ng gustong mag-avail, kontakin nyo lang po sila dun sa linagay kong Facebook page. Dahil talagang quality at napakaganda at pinaghirapan po nila ito, no? Kaya yun mga kapanalig, maraming salamat po sa pagsubaybay. Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama Sinuwi TV.